30 minutes yun. Sige. Ito sa likod na simbahan. Ang mga alaala namin nakita ko mag-guide sa kanila. Father, decision namin sa government. May due process naman. May public hearing next week. Pero ang totoo, walang tunay na public hearing na nangyari. Ang mga taong pumalo ay mga supporter ni Mayor Eddie mula sa Victory Christian Fellowship. Ang mga Katoliko ay hindi na-inform ng maayos. Nalaman lang namin ng mga kapitbahay ko na may hearing para kinabukasan ng area mismo. Si Aling Rosa Bautista, kapitbahay namin na lagi nasa simbahan tuwing umaga para sa Biblia, ay umiyak na umiyak. Maria, sabi niya sa akin, paano na ang aming mga dasal kay Beren Maria? Paano na ang mga nobena namin tuwing Mayagpes? Sinubukan ng mga tao sa barangay ng mag-protest. Si Humberto de la Cruz, chairman ng barangay San Miguel Central, ay namuna sa petition drive. Nakakuha sila ng mahigit 3,000 firma mula sa mga residente ng ayaw sa demolition. Pero noong dinala nila ang petition sa City Hall, sinabi lang ng Secretary ni Mayor Eddie na nakafile na ang decision at hindi na raw pwedeng baguhin. Ang mga araw na sumunod ay puno ng tension sa buong bayan. Ang mga evangeliko at mga katoliko ay nagsimulang mag-away sa mga social media. Ang mga tao sa Belém ay nag-away sa rin. Si Mantuno, evangeliko na nagbibenta ng mga sa Belém, ay kinampihan si Mayor Eddie. Tama lang yan, sabi niya sa mga kapitbahay, sobrang nagkasiyang idolatry niyo sa mga santo. Hindi naman sila makapagliligtas sa inyo. Pero si Aling Vida, na Katoliko at nagbibenta ng gulay katabi ni Mang Tony, ay sumagot. Hindi namin sinasabi. Prosecution ni Challenge, tatagal na naman na nakakulong si Duterte at hindi na lang pwede sa kanya ang reasonable. Anong sa atin ang ilang usaga? Based ko po yan sa request nila Sarah, sa tingin mo ba ninyo mag-grant? Tingin ko hindi. Tingin ko hindi. Una-una, hindi naman simple ang kasundo, pero may crimes ang insuran ito. Wala pa naman, wala pa kahit isa na nag-grant ng interim release. Wala pa kahit isa. Mayroong nag-grant ng interim release. Ayan yung ginawa natin ngayon mga kasiopaw. Brazilian with Botox. Alam nyo ako, kilala nyo ako. Wala akong kinakampihan. Di ba, is makisip? Oo. Mayroon nga tayong, actually, marami pa tayong nakalay na mamaya. Tuloy tayo dito. So, ini-explain ko ito. Balikan natin yung tanong ni Angela Gonzaga. Anong tingin ko, mag-grant ba ito? Masali sa mga hindi ito compromising ng faith ng simbahan. Mas naging celebration dito ng shared love namin ng Yesus. Kapag-acknowledge ng faith ng simbahan para sa lahat. Pero ang pagkatayo ng bagong simbahan na nagiging ng namin namin blessing Jesus. Natutunan natin na ang faith ay hindi about sa building o sa physical ng mga bagay. Hindi sa relationship natin sa Diyos at sa pamamahala natin sa kapwa. Si Mayor Eddie ay palagi nagsasabi ngayon sa kanyang mga speech. Ang tunay na Christianity ay hindi about sa mga sino ang tao o maging sa Diyos. Ang importante ay kung paano natin piniliit ang role ni Christ sa our daily lives at sa relationships natin sa ibang tao. Ako ang aming story sa San Miguel. Wala. Isang story ng conflict na naging reconciliation, ng misunderstanding na naging deeper understanding, at ng division na naging Yung sinasabi sa QC, rugby nila. Pauwi na raw nakalagay ng karga sa karapong ikaw talaga. Kunyo, okay, i-click ko sa inyo. Ito po yung laman ng mga na yan. Okay? Alisin ko muna yung title natin. Okay?
discuss ko to sa inyo. Okay, ito po. In a heavily redacted document dated August 19, Duterte's lawyers urged the chamber to open quote, order Mr. Duterte's immediate release Duterte. Oh, pero sabi ni Alan Luna, hindi yan Tunisia. Hindi natin alam. O sige, patuloy kong i-discuss ito. So sabi ni Kaufman, mayroon ng bansang pumayag. Tanggap daw yung mga conditions. Okay? Ngayon, ano ang sabi pa ni Kaufman doon sa kanyang kanyang sinabit na request? Ito mga kapunyong. Ito pa ang sabi ni Kaufman. Mr. Duterte's presence at confirmation proceedings may be waived, but if necessary, may equally be ensured by way of video conferencing the document read. Ang ibig sabihin ni Kaufman dito, pagka binigyan si Duterte ng interim release, pwede silang hindi mag-enroll. Okay lang sa kanila yun. Pero kung talagang require ng ICC, pwede silang umaten sa pamamagitan ng video conferencing. Yan yung, kumbaga yan yung ino-offer ng kampo ni Duterte na i-waive nila kung aaten o hindi si Duterte. Okay lang sa kanila na huwag ng patinsin. Pero kung talagang kailangan, pwede naman